Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 12, 2023, Biyernes para sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 22 to 31. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol na matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: Kami mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ng mga sugo, pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, sa ating unang pagbasa ay narinig na natin ang kabuuan ng desisyon at solusyon sa problema na kinakaharap ng ilang mga hintil. Muli, ang mga hintil ay, kumbaga, kung dati ay tinuturing na hindi maliligtas. Dahil ang pananaw nga ng mga Hudyo noon na sila lang ang maliligtas dahil sa kanila nagmula ang Mesiyas, bagamat sa kasawiang palad, marami sa mga Hudyo, nalatigit ang mga Pariseo, saserdote ay hindi kumilala dito. Pero sa pagpapatuloy ng mga misyon at gawain ng mga alagad at sa utos na rin ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat, kabilang na ang mga hintil. Pero hindi ito naging madali. Maging ang mga sinaunang mga alagad ay hindi naging ganun kalawak ang kanilang pangunawa, pag-iisip tungkol sa mga gustong maging kaanib ng ating pananampalatayang Kristiyano. Naipapataw nila ang ilan sa mga medyo mabibigat na kumbaga guidelines sa mga hintil upang sila ay tuluyan na maging kaanib. Pero ito po ay itinama na ng mga alagad sa pamumuno ni Pedro at sa kaniyang basbas na magtungo si Pablo at Bernabe at si Barsabas at si Silas upang tuluyang ipaliwanag sa tao at mawala na yung kalituhan at kaguluhan ng isip para lubusan sila na makagampan ng kanila pong pag-anib sa pananampalatayang Kristiyano. Yung realidad, talagang may mga tao din po na dahil nga nagiging baluktot ang kanilang pag-iisip, akala nila ay tama ang kanilang ginagawa, na sa kalaunan ay mas nagiging pahirap pa. Minsan sa ating pong simbahan, sa simbahang Katoliko, madami na ang umalis
Madami din ang gustong umanib sana, pero dahil nga medyo naging makitid ang isipan ng ilan sa mga dapat sanang tumulong na mapaunawa ang ating pananampalataya at kung ano ang nais na gawin ni Jesus para sa lahat, hindi ito nakakabuti. Marami pa yung mas naliligaw dahil sa paniniwala na alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya sa atin, sa ating pong pananampalataya, pagiging Katoliko, hindi lang basta nabinyagan tayo, tapos na. No? Hindi tayo po ay hinihikayat na pag-aralan mabuti. Unang-una, unawain mabuti kung ano ang isinasaad sa mga salita ng Diyos sa Biblia. No? Dahil minsan nagiging wrong context or out of context ang pagtingin sa binabasang mga salita. Kaya po, imbis na nakakatulong, nakakasira pa at mas napapalayo pa ang mga tao na lumapit kay Jesus. Ilan lamang ito sa naitama ng panahong iyon. At sana ngayon magamit din natin itong mga sulat na ito, itong karanasan ng mga alagad, kung paano mas mailapit ang mga tao patungo sa Diyos. Na ang Diyos na ito ay nagmamahal sa lahat, ano paman ang lahi, kulay, ano man ang estado sa buhay. Walang pinipili ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, lahat ay minamahal niya. Kaya nawa po, patuloy natin na saliksikin, patuloy natin na unawain ang salita ng Diyos. Meron tayong mga katisismo, may mga libro na po pwedeng makatulong sa atin. Lalo tigit, matuto tayong magtanong sa mga bagay ukol sa ating pong pananampalataya. Muli po, sa mga araw sa inyong